ding operahan. Yan kay mama. Kumusta? Ayos lang. Kumusta ang Indonesia? Okay lang. Kumusta ang Singapore? Ay, patay siya nakarating ng Indonesia tsaka Singapore. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, hindi ito pagyayabang at pagpapayabang, kundi ito'y pagpapagunita at pagpapaalala sa inyo sa kahiwagaan at kadakilan ng Ama. Katulad niya, kaya nga pinauwi yan sa kanila sapagkat napakaraming salita, mabubuwang ka. Sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, para nang sa gayon po, pati ako'y mapatag. At hindi po ako makapaglilingkod kapag marami ako naririnig. Naririto po siya sa dakong itong yung kabanal-banalan. Marami naman pong kontradista. Pwede po bang iuwi na lang siya? Nagdesisyon po kami. Purihin ang Ama. Nakakumpain ka ba? Hindi. Sa bahay nanahan siya. Pero, buhay ka, no? Buhay ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Sapagkat kapag ang tao'y bubuhayin pa, maraming paraan. Nakita niyo po ba ito noon? Kung nakita niyo ito noon, sasabihin niyo, hindi nga, totoo yan. Kung hindi niyo siya nakita. Subalit kung nakita niyo siya, ano itsura niya? Yung mga saksi sa kanya, ano itsura niya? Aba, talagang kung hindi ka talaga pinatibay at pagtitibahay ng Ama, talagang sasabihin mo, walang-wala na. Walang-wala na. As in, wala na. Wala na, no? Pero salamat, buhay ka pa pala. Baba. Purihin ang Ama. Kapag ginusto niya, mabubuhay ka talaga. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat. Salamat sa Kanya. At pinatibay ang asawa. At pinatibay din siya. Inabutan daw po ito sa palengke. Tinawag yung asawa. At pinadadala naman ng mga, siyempre, bibig din muli sa ospital. Ay, hindi. Sabi daw ng asawa, wag. Dalhin niyo sa amin. Saan niyo gagawin? Anong gagawin? Bababad na sa tubig. Mabubuhay siya sa tubig. Habang mabubuhay ang tao, may tubig na pamamaraan at may kapangyarihan ng Ama. May gamot kung gagamutin ka at may palalagok sa iyong kailangan. Mabubuhay ka kung mabubuhay ka. Mamamatay ka kung wala ka ng buhay. Kahit anong igamot sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, masaya ba ang buhay? Ay, opo. Kaya, gusto mo bang mabuhay? Ay, opo. Ayaw mong mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lang po nakapagtitibay. Paano mo nga makikilala ang Diyos sa mga pahayag niya, sa mga minimisahe niya kung wala siyang ipapatotoo? Paano mo nga namang mapapatotohan ang banal na Espiritu ang nangungusap kung walang pruweba, walang mapapakita? Kaya ang may Diyos na nagsasabing Diyos ko at Ama ko, lumaban kayo. Halika nga dito. Ikaw teacher. Ganyan lamang ang gawain ito ay pinagtibay at nakapagtitibay ang mga naglilingkod. Sapagkat sa mga dapat na napaka-imposible, nagiging posible. Inopera ba yung napakalaki mong hindi ka imostra mo nga yung dating liig mo kung paano kang para siyang bibe. Ganyan. Anong sabi sa'yo ng blank? Operahan daw. Pag di ka inopera, Hindi na daw po nagaling. pag hindi inopera, hindi nagagaling. Huwag po kayong masisira ng loob. At huwag din kayong maninira ng kapwa nyo. Ang mga doktor din ay hindi naman ibig sabihin kaya sinabi yun ay sila'y masisira at naninira. Kundi yun ang pamamaraan na alam nila. Kaya huwag po kayong magagalit sa kanila. At huwag din kayong maninira sa kanila. Sapagkat sila hindi rin naman nila gustong pumatay at makapatay. Ewan ko lang kung may gustong pumatay.
Siguro po yung mukhang pera. Buhay ba ang Diyos? Subalit, yung hindi mukhang pera at gusto ay makaligtas at makabuhay, ginagawa ang lahat para makabuhay, mamuhay ang mga pasyente nilang gustong pagalingin. Subalit, kung gusto ng taong magpagaling at magbuhay, higit ang Diyos na tagabuhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya nga, anong nangyari sa'yo? Gumaling po ako. Ilang taon ka naman bago gumaling? Wala po ko isang taon. Walang isang taon nagbatas siya. Nagbata ka ba? Opo. Hindi ka natakot na habang hinihintay mo ang kagalingang mawala ang bukol mo? Hindi po. Hindi. Naniwala ako sa Diyos. Ano naman ang nararamdaman mo habang nagbabata ka? Masaya po. Masaya. Yung sa bukol mo, anong nararamdaman mo? Para po unti-unti siyang lumiliit, nawawala. Bakit po siya tinawag? Katakataka talaga at mahirap liripin. Bakit ginamit kang magpagaling? Bakit ikaw na ginamit? Binigay din sa'yo. Bakit binahagi ito? May mga ginamit na manggagamot katulad ng namatay na alagad. At katulad sa kasalukuyan, may mga alagad na ginamit, subalit, bakit may sakit? Yan ang hamon sa mga lingkod at naglilingkod. Kung magtatanong ka, Diyos ko, kung ano lang ang sinabi mo, sinunod ko, gumaling naman ang sumunod. Ba't ako po sumusunod? Bakit hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling? Masasabi mo yan bilang tao? Ngunit, napakabuti ng Ama, salamat sa Kanya, ang mga alagad na pinagtibay at pinatitibay niya, ang sinasagot nila, alam ko po, may plano ang Diyos sa buhay ko. Alam ko po, may gusto siyang ipakita at ipabatid. Kaya nawa, huwag niyong sabihin bionic ang mga manggagamot, ang mga ginagamit. Hindi sila ang bionic, hindi sila ang powerful, ang Diyos, kundi kayo titiwala at magtitiwala paano nyo makakamtan ang hiwaga. Akala nyo ba hindi marunong lumuha ang mga lingkod? Akala nyo ba hindi marunong mahirapan ang mga lingkod? Akala nyo ba hindi marunong malungkot ang mga lingkod? Akala nyo ba hindi marunong mag-isip ang mga lingkod? Marunong din malungkot, mag-isip, mahirapan, at nagkakasakit. Subalit, dahil sa kung anong binasa, hindi nyo kaya yan tao. Kaya nga kailangan nyo'y Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya lang nakakaya ng mga naglilingkod ang napakahirap para sa tao, ngunit napapagaan at gumagaan sa kanilang sarili dahil ang Diyos na tinanggap at tatanggapin pa. Buhay ba, Ama? Habang nakaratay ka, nalungkot ka ba? Sinong kasama mo? Ayun, may kasama siya. Habang nagpapagaling ka, sinong kasama mo? Sama sa anak. Ano iniisip mo? Gagaling ako. Gagaling po. Yan ang dapat niyong isipin. Gagaling ako! Gagaling ako! Gagaling ako! Anong dapat niyong gawin? Anong ginagawa mo? Nagdadasal po ako. Magdasal kayo! Hindi kayo, ano po yon? Daldal kayo ng daldal. Satchat kayo ng satchat. Sita kayo ng sita. Angal kayo ng angal. Sumbat kayo ng sumbat. Huwag magdasal. Manalangin kayo. Buhay ba ang Diyos? Ano pa ang dapat gawin? Ano pa? Malungkot? Hindi po. Ano? Matuwa, magalak, sapagkat ang lungkot ay nagpapaiksi ng buhay, ang galak nagpapahaba ng buhay. Kaya ang may karamdaman at nagbabantay dapat masayahin, mapagpasaya bawat isa. Hindi yung nagpapalungkot ang bantay at ang binabantayan ay nagpapagupo. Huwag maghugutan kayo ng lakas, bantay at binabantayan. Diyos
ang sa inyong kalagitnaan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat habang nagbabantay ka, wala kang dapat sabihin kundi palakasin ng loob, patawanin, pagalakin ang binabantayan. At ikaw naman na binabantayan, huwag kang kundi ang sabihin mo, oo, magdasal tayo, kasama natin ang Ama, di niya pababayaan ang bawat isa. Buhay ba ang Ama? Tandaan ninyo, yan ang susi, yan ang paraan, yan ang daan para makamtan nyo ang kalwal-hatian. Upo na kayong dalawa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O ikaw, tumayo ka. Lumapit ka. Itaas mo nga ang tiyan mo. Wag. Kumusta? Masakit ba? Matigas ba? Mabigat ba? Ganyan kumilos ang Ama. Anong sabi sa kanya? Cancer! Pag hindi inoperahan, ano sabi sa'yo? Pag di ka inoperahan, mamamatay siya. Subalit, inoperahan ka ba, anak? Anong ginawa sa'yo ng Diyos? Anong ginawa niya sa'yo? Ikaw ginawa mo. Nanalig siya sa Diyos. Ginawa ng Diyos. Pinagaling siya. Mga minamahal, kung sa iba't ibang paraan man bibigyan kayo ng pamamaraan ng Ama, hindi kayo nakuha dito, walang nakakuha ng kagalingan dito, manalig kayo sa ibang paraan, baka may ibang ibibigay. Ngunit pakatandaan nyo, kayong nagtutungo rito, ang tinatanim sa inyo ay butong mainam na magagamit ninyo kapag ito'y tumubo sa inyo, makapamumunga ng galak, ligaya, sigla at liwanag, kapayapaan ng inyong kaisipan, upang sa inyong paghihintay sa kagalingan, may panlaban kayo. Buhay ba ang Ama? At yan ang hindi nyo makukuha sa tao. Hindi nyo makukuha sa daan. Hindi nyo makukuha sa bahay. Hindi nyo makukuha kung saan palengke, kung saan mall, at kung saan napasyalan. Makukuha nyo sa Diyos na pinakikilala sa inyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, ikaw, kumusta ka na? Nakikita mo ito? Tumayo ka. Nang nagtungo ka rito, anong nakikita mo? Wala po. Wala. Ngayon, anong nakikita mo? Liwanag po. Nakikita mo ba sila? Opo. Sabihin mo doon. Ito, may nakikita pa, ikaw wala na eh. Ganyan lang. Ginagawa iyan sa inyo para kayong mga batang tinuturuan ng aktwal. Aktwal kayong tinuturuan, hindi literal. Hindi kayo enumeration, recitation, aktwal ang turo sa inyo. Kaya binabaybay sa inyo at ginagawa sa inyo ang ganito na kung tao lamang magbabaybay at magtuturan, hindi niya kayang pagsunod-sunurin at pagduklay-duklayin na may rima ang pagtuturan. Kaya't kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ikaw, tumindig ka na. Halika dito. Huwag kang mahiya. Para palakasin mo ang loob ng iyong kapwa. Inopera ba ang bukol mo? Saan ang bukol mo? Hindi niya kayang ituro, dalaga pa siya. Yan ang pawang totoo. Ngayon, magsalita kayo. Sino ang nagpapagaling sa dakong ito? Minadjik ba? O niloko ang tao? Hindi. Ang nanalig
ang nagbata, ang naghintay, nahiwagaan sa tama at marapat, sa takda at dapat. Kung ito gagaling, may paraan ang Ama. Kung sa labas gagaling, may kaparaanan ang Ama. Subalit pakatandaan nyo, habang kayo'y nabubuhay, lumaban kayo at tapang hingin sa Kanya. Upo na. Buhay na buhay siya. O bakit teka pinipili lang? Ba teka, ito hindi nyo mapagaling. Hindi yan ang gagaling. Kahit siya nyo padalhin. Subalit, huwag kayong mahabag at maawa sa sarili ninyo. Doon kayo mahabag at maawa. Sapagkat ito, masaya. Kahit ganyan ang kalalagayan. Ngunit at pasubali kayo, may pera, may pagkain, hindi kayo masaya. May bagay, may kapwa, di kayo maligaya. Subalit siya, kahit ganyan ang kalalagayan niya, maligaya at masaya siya. Ang bawat isinilang sa lupang ito'y inangkupan ng Ama ng kanya-kanyang kapalaran. At ang kapalaran ninyo ay di nyo mababatid at maaarok, sapagkat ang guhit ng palad nyo ay hindi pare-parehas at pantay-pantay, maging ang daliring nyo ay hindi pantay ang sukat. Kung magkagayon tao, ang may pandinig ay nakarinig. Ang mahalaga, kung ano kayo at maging masaya kayo. Kung sino kayo, maging maligaya kayo. Kung ano nasa inyo, maging kontento kayo. At kung ano ibibigay pa, maligaya at masaya ang madama ninyo. Upang huwag mawalay ang isip nyo sa Ama, ang damdamin nyo sa Kanya, at maging maligaya at masaya bawat araw at gabi man ang buhay nyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat alam ninyo, nagpapahangin siya, nagpapainit siya, nagbibigay siya ng liwanag sa buhay ng tao. Habang may buhay. Habang may buhay, pag-asa ay Ama, walang hindi, may bibigay siya. Habang ikaw ay marapat na mabuhay sa lupa, lahat ay Kanyang ibibigay na pamamaraan. Tandaan lamang, walang makatataro, walang makatatalos sa damdamin ng sinuman, maliban ang Ama na batid niya kung anong laman ng puso mo at sa isip mo'y kung ano ang mga naglalaro. Kaya pabayaan niyong maglaro sa isip niyo'y mabubuti. At huwag niyong panahanin ang hindi tama't tumpak sa isip at damdamin niyo. Sa gayon, di kayo matatangay ng pagkatao niyong damdamin at kalooban. Hindi kayo maaagaw ng dilim ng inyong isipan. Sapagkat kung mananamnam nyo ang mga aral na kay inam at kay buti sa inyong buhay, masasabi ninyong bawat araw, ako ay may laban. Sapagkat ang aking kasama sa paglaban ay ang Diyos na sa akin bumuhay. Ang Diyos na sa akin ay nananawagan at nagsasabing si isang bahin ko sa katotohanan. At nagsasabing, anak, pumiling ka sa akin, at ikaw ay hindi ko pababayaan kailanman. Anak, ako yung sundin, at di kita'y liligaw. Anak, ako sa iyo, di kita pababayaan. Habang may buhay, Ama inyong pakinggan, ang may pandinig ay nakarinig. Hindi pinipilit ng Ama ang sarili ninyo sa hindi ninyo kaya at kakayanin. Kaya nga at hindi man nakatupad at nakasunod ang isang mayaman na ibibigay niya lahat at ibebenta ang kanyang kayamanan upang pamigay sa mahirap.
Sinabi ba niyang itatakwil kita? Hindi. Hindi siya umimik. Bagamat batid niya ang loob at kalooban ng taong mayaman na hindi niya kayang suko ang kanyang buhay at kabuhayan, hindi niya tinakwil. Patuloy pa rin niyang pinatnubayan. Sa makatwid, hindi mo man kayang isuko ang lahat sa iyo, tao, hindi naman iniiwan ka ng ama mo, kaya't hanggang sa makilala at madama mo siyang lubos at masabi mong ikaw mismo ay susuko na, hindi kanya pagsasawaan, huwag kang gagawa, sa kanya ay mawalay. Upang sa hindi mo paghiwalay, sa hindi mo paglayo, patuloy mo siyang makilala, patuloy mo siyang madama, sa kabila ng hindi mo pagdama, maisuko ang sarili mo, sa hindi mo nababatid, napapalapit ka ng napapalapit hanggang ikaw mismo'y magpakababa at ikaw na mismo ang magsabing, Diyos ko, suko po ako sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? O kung dakila ang Diyos at totoo siya, tandaan po ninyo, ang gawain ito'y hindi itinindig ng tao at hindi binalangkas ng tao, hindi tinipon kayo ng tao, kundi ang nagtipon at naglikom sa inyo, ang nagtindig at nagbalangkas ng gawain ito. Sino? Ang hari ng pinakahari, ang Diyos, nakataas-taasan, ngunit hindi nakikita sa pamamagitan lamang ng anak na Hesukristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, na bilang divine mercy, bukal ng habag at awa, na inyong tinatawagan, kung kikilalanin nyo, madarama nyong lubusan. Pagpalain kayo, may Lunes pa. May bukas pa po. Ano? Buhay po ang Diyos. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Gawin nyo. Maging maligaya kayo. Maging masaya kayo. At maging payapa ang isip nyo. Buhay ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat at totoo siya. Alam nyo po, pag nasa Kanya ka na, yung isip mo ay siya na ang pinananahan mo, maging sa pagkain ay tuturuan ka. Ang bibigay matakaw. Pag nasisiyan sa kinakain yan, ay gusto, subo ng subo, ano? Pero kapag ka nasa Kanya ka na, alam mo yan, masarap, gustong-gusto mo pa. Parang gusto pa rin ang tiyan mo, kaya mo pang kainin. Pero kapag sinabi, anak, ang labis ay katakawan. Ang katakawan ay nakasasakit ng tiyan. At ang di tama ay hindi akma. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kayong lahat, nakikita nyo man santambak. Pero, pagka kumuha na kayo at naramdaman nyo, para yatang hihingal-hingal kayo sa buso, sasabihin nyo, ay, alam nyo po, ako na lang ang sasample ko sarili ko sa dating buhay. Para lang makain ko yung gusto ko, kakainin ko yan. At pagkatapos magpapasuka ako, kakain uli ako. Buhay ba ang Diyos? Dudukitin ko'y lalamunan ko. Ba masarap yun ah. Siyempre, it all you can. Buhay ba ang Diyos? Nako, makaupo muna. Kaya po, kung mahina kang kumain at inaya ka sa tig 1,000 plus, o 650, o 750, o 500, sabihin mo, nakakahiya naman sa'yo. Gusto ko kaya lang, pang 100 lang ang tiyan ko eh. Ano? Eh di bali eka, hindi naman po kayo magbabayad. Eh ayaw ko nga ng palalo eh. Sasamantalahin ko, 500 binayaran mo, 1,000 binayaran mo, eh hindi ko naman kayang kainin yon. Eh para na lang kitang dinugasan yan. Ano po?
Pero kung talaga mapilit at mabait, pwede ba? May kasama ako. Yung di kumakain, pakakain. Hindi po per plate. Ano isasagot mo na nun? Ganun ba? O sige, tsaka na lang ako. Pag hindi pa rin siya tumigil, ikaw na magsabi. O kung kayang hindi naman natin kayang kainin yon dahil masasayang. Pinayayaman natin yung mayayaman. Pumunta kaya tayo sa turo-turo na lang. Payamanin naman natin yung mahirap. Ay, maririnig tayo sa ibang mundo. Walang yayang chap-chap-chap. Walang yaya, kaya nga po kutsing na yan. Baka humina ang restaurant namin Hindi po. Hindi ko pinahihina. Sinabi ko lang, huwag matakaw. Buhay ba ang Diyos? Ano po, mga minamahal, ay nagpagamot. Naku, mataas ang kolesterol mo. Iwas ka muna sa matataba. Nagkamot. Sabi niya, yung pa naman po ang hilig ko. Ano ka ako hilig ang gusto mo sundin mo? Hilig ng bibig mo o kagalingan mo? Kagalingan po. Sundin mo muna ka ako ito. Ikaw ka ako muna mag-dieta sa pagkain gusto mo. Nalungkot. Parang yung mayaman. Nalungkot, di niya kayang isuko yung kanyang kayamanan. Ganyan din ang matakaw. Hindi niya kayang isuko ang bibig niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang sagot, ano na lang kakainin ko? Bawal yun, bawal yan, bawal yun, bawal yan. Hindi naman sinabing huwag kang kumain. Ang sinabi lang sa'yo, huwag kang matakaw. Buhay ba ang Diyos? Ba't po ka? Meron naman pong hindi matakaw, ba't namamatay? Ganun ba? Wala na akong katwiran sa'yo. Kung ano gusto mo, gawin mo na lang. Ano pa isasagot ko? Ano po? Kumisan, yan ang di nyo alam. Mahirap manggamot. Sapagkat, tinuruan ka. Pag sinasabi mo, tingin sa'yo'y tao, wala kang pinag-aralan, di ka nag-aral ng doktor, kaya sasabihin sa'yo, marunong ka pa sa doktor. Yan ang kahirap-hirap na pinakikibakahan ng mga hindi nakikita kung papaano ikaw ay naglilingkod sa kanila. Hinahamak ka, kinukutya ka, pinagtatawanan ka, subalit masaya pa rin. Bakit? Ang sumunod ay sumunod. Ang ayaw, di huwag. Ang makinabang ay nakinabang. Yung hindi, patawag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sabi nga, huwag mong pahirapan ang isip mo sa kapwa mo. Huwag mong pahirapan ang loob mo sa kapwa mo. Paghirapan mo ang anumang bagay na makamit mo kung makabubuti sa'yo. Subalit kung alam mo hindi tama at marapat para pag-isipan at para paghirapan ang loob, abay, tugutan mo, baka ikay bumagsak. Buhay ba ang Ama? Kaya kung lahat lang ng aral at pangaral ay susundin at tutop din, walang taong palalo at sutil. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sinabi, huwag mo muna kang babasain yan. Bawal sa'yo. Sino po ang maglalaba? Ako po ang naglalaba. Kapag namiloso po at nagbilang tao ka, may problema mo na yan. Di ba ganun ang susagot mo? Pero mahinahon pa rin ang Diyos. Anak, kailangan pansamantala talaga, batahin mo. Pag kaya hindi ka na talaga makakapaglabat, patay ka na, sino maglalaban ng mga anak mo? Nag-isip. Kasuplada naman ka na nga po kuntsing na ito. Kala naman niya hindi nabasa yung sinabi. Anak, hindi suplada si Apo Kunching. Ang totoo lang ang sinasabi. Katwiran mo sino maglalaban ng mga damit ng mga anak mo. Kung magpapatuloy ang masakit mo, namatay ka, sino maglalaban sa tuloy-tuloy nila? Oo nga po, wala. Ngayon, batahin mo ang ilang araw. Huwag ka munang magbabasa at bababad ang kamay mo. At pagkatapos at magaling ka na, tsaka ka na maglaba. Matatapos mo rin ang labahin mo. Ang hirap sa tao, gustong gumaling
Ayaw naman sumuko, ayaw iwanan ang dapat iwanan. Problemang malaki ang buhay. Mga minamahal, sadyang ganyan, lahat may isusuko. Lahat ay may pagsuko. Kung wala kang isusuko, wala kang makakamit, makakamtan. Kapag gusto mong magbagong buhay, isusuko mo ang sarili mo, kakalimutan mo ang gusto mo, at gugustuhin mo ang gusto ng Diyos sa iyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At kapag nasunod mo siya at tinupad mo na ang gusto niya, sa hindi mo namamalayan, aba, hindi pala siya mahirap sundin, hindi pala siya mahirap tupdin, hindi pala siya mahirap pakitunguhan. Masarap pala siyang sundin, pakitunguhan, pakisamahan, at kapiling. Sapagkat ang lahat pala ay bibigyan niya sa iyo liwanag ng isip, pangunawa, kabutihan ng loob, mababang kalooban, payapang kaisipan, payapang kalooban, panatag na kalooban, masayang buhay kahit wala kang pera. Maraming may sakit sa bulsa. Pag inisip mo ba ang ilalaman mo sa bulsa mo, darating ba? Pag inisip mo ang mabuti, may darating sa iyo. Yan ang pakatandaan nyo. Lagi nyong isipin mabuti. Lagi nyong pakaisipin ay mabuti para ang magaganap at nagaganap sa tuwina, mabuti ang bawat kaganapan sa buhay nyo. Hindi yung hoy! Sabi ng kapwa niya. Hoy! Sabi ng kapwa niya. Hoy, ay! Bakit ba eka? Nakatulala. Kaya pala malayo ang tanaw. Wala namang minamastan sa isip at damdamin. Napakalalim ang daing. Kaya't sama mo, ilagak ang lahat. Ika'y kanyang papawiing ganap. Sa malalim na pag-isip at malalim na pagdaramdam, sa malawak na layunin mong sa'yo'y hindi naman tumpa, sa dapat mong kamtin at marapat mong tamukin, doon kanya alayan at bibigyan. Kaya't pasubali ko sa inyong lahat, patuloy namang sa inyo'y damhin, at siyang patuloy na panaligan niyong ganap, at sa buhay niyo ay tutupad. At di kayo kailanman higugupong lahat, kundi bagkus kayo ititindig niyang lahat. Nakarameneyahana, nakarameneyahana, nakarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May pinagagawa, halimbawa, ang gusto mo yung matibay, abutin daw ng 5 taon. Eh, ang pera mo ay hanggang sa pang 1 taon lang. Eh, tiisin mo na muna yung pang 1 taon. Baka sakaling bago dumating yung tapos ng taon, bago masira yun, may pampalit ka na nun. Kaysa naman paghirapan mo, isip ka ng isip. Gusto mo yung matibay, gusto mo matyaga. Kung pinagpala ng Ama sa wala pang 1 taon yung iyong buhay at kabuhayan, di palitan mo ng mas matibay. Yan ay isang halimbawa lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya kung anong meron kayo, tiisin nyo. Kung ano binibigay sa inyo, lasapin nyo. Kung ano ibibigay pa, pasalamatan nyo. At manalig kayo sa tuwina, mababago ang takbo ng buhay. Buhay ba ang Ama? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong may taglay na galak sa puso nyo.
Kung karag-karag mo ng sasakyan ang binigay sa iyo, ipasalamatan mo at tumawa ka. At sa pagbabata mong kakarag-karag, pinagtatawanan ka ng iba, ay masaya ka pa rin bilang anak ng Ama. At hindi mo namamalayan sa pagtsatsaga mo, ang karag-karag mo'y napalitan na ng, aba, iba na. Ang mga hamak sa iyo noong isang araw na makitang iba na sasakyan mo, hindi nakarag-karag, aba, saan ang galing yon? Iniisip naman sa iyo, ninakaw mo, pabayaan mo pa rin sila. Hanggang iniisip sa iyo'y masama, pabayaan mo ng pabayaan. Hanggang makita mo ang nag-iisip ng masama sa iyo, napahamak pala. Ikaw na nag-iisip ng mabuti at gumagawa ng mabuti, napapabuti ka. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang liwanag ng isip at damdamin at buong galak nyong tamasahit tamuhin amang walang maliw. Sumainyo ang paghaharing walang humpay. O aking Ama at Ama nila, yamang bahagi mo'y kay inam. Ang pagpapatupad mo ay dapat at lahat ng plano mo'y mabuti. Matamasa nawa nilang lahat ang maganda mong panukala at kanilang marapat kamtin ang ganap. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tayo na sa antipon. May gawain pa po mamaya, mababait po kayo, no? At saka magaling na kayo.